Wow! Nagpakain nga muna si tatay ng ibon niya bago siya pumunta doon sa baybayin at tingnan kung meron bang isda ngayong araw na mabibilad o kaya naman ay mauulam namin. Pagkatapos magpakain ng ibon, pumunta na siya doon at pagbalik niya ay may dala siyang isang palanggana na hito o ditawag natin catfish. Ito nga palang dala ni tatay ay sakto lang yung sukat. Ang hito kasi ay lumalaki rin yan at masarap yan kapag ginataan yung malaki or ginawang pikadilyo. Pero itong dala niya, since maliliit lang, ayun may buhay pa, diba? Ang gagawin namin dito ay ibibilad lang namin. Syempre, ibababad muna namin sa asin. Pero bago yun, syempre, aalisan muna ng bituka at palikpik o yung mga parts nito na pwedeng makatinik sa'yo. Actually, delikado rin yung paglilinis nito. Dapat marunong talaga yung naglilinis kasi kapag natinik ka nito, medyo nagnanumb yung parts ng katawan mo. By the way, dito ang ginamit ni tatay yung gunting. Hindi ko alam kung shears yun. Basta malaki siyang gunting. Ang ginagawa niya ay ginugupit niya yung mga tinik or yung malapit sa fin. Kasi itong hito ay delikado rin talaga as what I said. Ang gagawin dito, lilinisin lahat at aalisin ng bituka. Kapag magbibilad dito, dapat alisin yung bituka kasi yun yung magpapabaho dito sa isda at maging cause na uurin siya. Diba? Kapag kahit nabilad na natin siya, basta merong mamasamasang bituka, baka bumaho yung isda. Pagkatapos ito ay binilad na nga. Siyempre, hindi ko na siya nasamahan kung paano niya nilatag, pero sinamahan ko siya para baliktarin yung isda. Dito nga pala, dito kami sa bakanting lote, ang ginagawa ni tatay dito ay binabaliktad niya yung isda. Nakalagay yung mga isda sa drying trays at sana walang pusang pumunta dito. Actually, yung halaga lang ito ay 200 kasi dalawang palanggana. Pero sulit na, diba? Halagang 200, meron ka ng pangsahog sa mga gulay mo at to think na fresh pa yung nabili mo. Diba? Thank you for watching. Dito ang ginagawa namin ay hinihintay lang namin na matuyo siya. Actually, isang araw lang to. Pero inulit namin ng isa pang araw para mas okay kapag bilad na bilad. Mas hindi siya uuurin. Mas maganda kapag pernito at mas tatagal ang buhay ng isda. Maganda siya pansahog sa gulay na ginataan o kaya naman pang almusal sa umaga. Basta wag lang tayong mag-overeat nito kasi di ko alam kung may allergy ay yung iba, di ba? Pero I think yung ibang tao may allergy rin sa gantong uri ng isda. Thank you for watching at pauwi na nga kami.